So simulan po natin ang ating pag-aaral sa isang Bible character sa Old Testament na isa sa mga paborito ko actually characters. Siya po ay si Prophet Daniel. And actually, Prophet Daniel was a man of prayer. Ito po yung kanyang lifestyle. At kung nabasa na po natin ang buong Book of Daniel, tsak na napansin mo na lagi siyang nagpipray. Magmula pa sa Daniel chapter 2 hanggang sa Daniel chapter 12, ang huling chapter ng Daniel. Pag-aaralan po natin ngayon ang prayer ni Daniel at kung paano tayo magpe-pray sa Diyos katulad ng kanyang prayer, particularly po sa Daniel chapter 9 verses 4 to 19. Okay? Now, tandaan po natin ang prayers ni Daniel ay udyok po ng mga nakakatakot na visions mga visions niya tungkol sa Israel. And tandaan po natin to sa future ng church. Sa future ng church. And that includes us. So ang title po ng pag-aaralan natin this evening ay Daniel's Prayer. Nanawa, maging prayer din natin. Maging model po natin siya when it comes to prayer. Especially kapag ang church po na kinabibilangan natin ay dumadaan talaga sa mga pagsubok. Okay. So basahin natin yung sa Daniel chapter 9 verse 4. I prayed to the Lord my God and confessed, Lord, the great and awesome God, who keeps his covenant of love with those who love him and keep his commandments. So dito, nananalangin po si Daniel sa Diyos at kinikilala niya o ina-acknowledge niya na tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa mga nagmamahal at sumusunod sa kanyang pangutos. Dapat din po natin itong isapuso na ang Diyos nating tinatawag ay tapat po sa atin, especially kapag tayo po ay sumusunod sa kanyang mga utos. At sa Daniel chapter 9 verses 5 to 6 naman, we have sinned. Ang sabi niya, we have sinned and done wrong. So makikita natin dito yung pag-amin niya na nagkasala sila ng buong Israel. We have been wicked and have rebelled, and we have turned away from your commands and laws. We have not listened to your servants the prophets, who spoke in your name to our kings, our princes, and our ancestors, and to all the people of the land. Sa mga verses po na ito, nangumpisal si Daniel. Bagamat wala po tayong mababasa sa Bible na siya po ay nakakagawa ng mga kasalanan noong kanyang time, aminado po siya na nagkasala siya at ang kanyang mga kababayan. At silang lahat ay sumuway sa mga utos ng Diyos. Alam niya na he also had sinned. At yun naman po talagang katotohanan all have sinned and come short of the glory of God. Pero wala nga po tayong mababasang tahasan sa Bible na siya po ay nakagawa ng mga mabibigat na kasalanan. Pero dito, isinama niya ang kanyang sarili. Ano po? Na yung pagkakasala ng Israel ay tipo bagang inangkin niya rin, na pagkakamali niya rin po ito. Hindi lang po yun. Hindi rin sila nakinig sa mga propetang isinugo ng Diyos na nagbigay sa kanila ng babala sa darating na panahon. Kapatid, pag tayo ay dudulog sa Panginoon, lalo pa nga po kapag ang nire-represent natin ay ang ating church, ano po, dapat maging humble enough tayo na wag nating isipin na tayo ay walang kasalanan kung hindi kabilang tayo sa mga nagkakasala. Now, sa verses 9 or verses 7 to 14, nakasulat naman po ito. Lord, ang sabi niya, you are righteous. But this day we are covered with shame. The people of Judah and the inhabitants of Jerusalem and all Israel, both near and far, in all the countries where you have scattered us because of our unfaithfulness to you. So dito, kinilala niya rin na talagang matuwid ang ating Panginoon at sila naman ay talaga namang binabalot ng kahihiyan. Ano po? At sila ay ikinalat ng Panginoon dahil sa kanilang naging unfaithfulness sa Kanya. At kapatid, nakakatakot din po ang ating mararanasan na tayo po ay pakakalatin ng Panginoon, paghihiwa-hiwalay niya tayo because of our unfaithfulness. And then sa verse 8, sinabi niya, we and our kings, our princes, and our ancestors are covered with shame. Lord, because we have sinned against you. Wala namang masamang aminin po natin ang ating pagkakasala sa Panginoon. Anyway, lantad naman po sa Kanya ang lahat ng bagay. Walang maililingid sa Kanya. So we might as well confess our sins, admit that we have done wrong. Ano po? And then of course sa verses 9 to 10, the Lord our God is merciful. Mahabagin po siya and forgiving, mapagpatawad siya even though we have rebelled against Him. Paano tayo nakakapag-rebel sa Kanya?
Minsan hindi natin napapansin na nakakagawa tayo ng mga bagay na lihis sa kanya pong kalooban. May pinagagawa siya sa atin pero hindi natin ginagawa. Hindi siya ang pinaprioritize natin. Ibang bagay ang pinaprioritize natin. Now, we have not obeyed the Lord our God or kept the laws He gave us through His servants, the prophets. Actually, magiging guide natin ang Bible di ba? Kung tayo po nagbabasa ng Bible, masasalamin natin ang ating karakter, ang ating pag-uugali. Makikita natin ang ating mga kahinaan. Kaya maging itong mga sinulat na ito, kagaya ng Book of Daniel, sinulat po yun ng propeta at marami pang mga books, especially sa Old Testament. And then of course, sa verses 11 to 12, all Israel has transgressed your law and turned away, refusing to obey you. Therefore, the curses, listen to this, and sworn judgment written in the law of Moses, the servant of God, have been poured out on us because we have sinned against you. Dito paulit-ulit na sinasabi ni Daniel yung offense na nagagawa nila or offenses na nagagawa nila sa Panginoon. We have sinned against you. Kaya nangyayari, they fall under the curse of the Lord. You have fulfilled the words spoken against us and against our rulers by bringing on us great disaster. Yun ang naging consequences ng kanilang disobedience, ng kanilang unfaithfulness. At kapatid kaibigan, although we are now living under the dispensation of grace, mapapansin natin na nandudun pa rin yung pagtutuwid sa atin ng Panginoon. Dahil mahal niya tayo mga anak niya tayo. And He rebukes, He chastises actually those whom He loves. Di ba? Mahal pa rin tayo ng Diyos. Gusto niya maituwid tayo And sometimes, kailangan talaga nating matapik o mapalo, mapaalalahanan ng Panginoon para ma-realize natin yung ating nagiging unfaithfulness at rebelliousness natin, pagiging rebel natin sa Kanya. Now, under the whole heaven, nothing has ever been done like what has been done to Jerusalem. So, danas na danas nila yung galit ng Panginoon. Nawa, hindi po natin ito maranasan as a church. Ano po? Kundi ang maranasan natin talaga yung kabutihan ng Panginoon, yung patuloy niyang pagkakaloob sa atin ng mga blessings, although admittedly, hindi natin ito deserve. But God is a gracious God, slow to anger. Pero wag nating abusuhin. Dapat din nating isipin tayo ba talaga ay lumalakad ng ayon sa kanyang kalooban. Ngayon kung hindi naman, kapatid, at nakikita natin yung mga kasama natin sa church na kinabibilangan po natin na lumilis na nga talaga sa kalooban ng Lord, ay kailangan nating ipanalangin ang bawat isa. Kailangan po talagang tayo dumulog sa Panginoon at isama na rin natin ang warfare at wasakin natin talaga yung mga pagkilos ng kaaway, yung mga itinatanim niya sa bawat isa, nang sa ganun hindi tayo malinlang ng kaaway. Na instead na maging united tayo, baka papunta tayo sa division. And then sa verses 13 to 14, just as it is written in the law of Moses, all this disaster has come on us. Yet we have not sought the favor of the Lord our God by turning from our sins and giving attention to your truth. Nananatili sila sa kasalanan. Dapat maging doble aware tayo kung tayo ba talaga ay namumuhay ng matuwid sa Panginoon. Ginagawa natin kung ano yung pinagagawa niya sa atin. At sa verse 14 nga po, the Lord did not hesitate to bring the disaster on us, for the Lord our God is righteous in everything He does. Yet we have not obeyed Him. Matigas ang ulo ng mga Israelita, no? Matigas ang ulo. At alam naman natin kung ano ang pinanggalingan nila, how God actually delivered them from Egypt's captivity. Sila po'y naging alipin ng Egypt for more than 400 years at tinugon ng Panginoon ang kanilang panalangin at sila po ay sinamahan ng Panginoon sa wilderness hanggang sila po ay makarating sa promised land. Yet, sa totoo lamang, sila po ay nanatiling rebellious sa Panginoon. Kaya sila po ay pinasakop pa rin sa panahon ni Daniel, I believe sa Babylonian Empire, sila ay sinakop nito at ginawa ring alipin. Ganun ang kasasapitan ng mga tao actually na nananatili sa kanilang kasalanan, namumuhay sa kasalanan, ayaw magpatuwid sa Panginoon, ayaw magpatuwid sa mga leaders. Actually, tinatalikuran nila yung kanilang sinumpaan na commitment sa Panginoon. At pag ganun na nangyari, then disaster may follow. Yung nga sinabi sa verse 14, the Lord did not hesitate to bring the disaster on us. So for a time, tayo po ay ito-tolerate ng Panginoon, hahayaan niya lamang dumaan tayo sa process. Pero pag nakita niyang lubos na yung nagiging kasamaan ng kanyang mga anak,
And then, of course, padadala niya rin to ng disaster. Because he is righteous, he is holy. Kinilala po ni Daniel ang consequences ng kasalanan ng Israel. Isinama niya nga yung kanyang sarili. Dahil sa kanilang kasalanan, ikinalat po sila ng Diyos. Yung northern kingdom ng Israel, na-displace po yan ng Assyria. At yung southern kingdom naman ay ng Babylon. Bagamat ang Diyos ay mahabagin, kung magpapatuloy nga po sa pagsuway ang mga Israelita at kung tayo magpapatuloy sa pagsuway, mararanasan natin kung paano naranasan nila yung consequences ng kanilang kasalanan. What you sow, you reap. Di ba? Lahat ng ginagawa natin, whether it be positive or negative, may consequence yan. Siyempre, kaibahan lamang, pag positive yung ginagawa mo, edi positive din yung magiging ani mo. Tama? At kung negative naman ang tinatanim mo, of course, negative din yung aanihin mo. So kapatid kaibigan, ganun din naman. Kapag nagpatuloy nga po tayo sa ating pagkakasala, your sin will catch up on you. Your sin will find you out. Huwag nating hayaang mangyari po yun kasi siguradong tayo ay hindi natin ikatutuwa. Ano po ang mangyayari sa atin? Hindi na talaga natin ikatutuwa. Mawawala yung peace mo, mawawala yung joy mo, mawawala ka sa circulation ng mga believers kapag nangyari po yon. At mahirap pong bumangon. Ano po? Dahil siyempre, paglabas mo sa presence ng Panginoon, sa gawain ng Panginoon, then here comes Satan and his cohorts para ikaw ay pagpiestahan. Huwag nating pahintulot na mangyari po yun sa atin. Kaya beware, the devil, kumbaga, roams around like a roaring lion. Di ba? Waiting for someone to devour. And then, of course, sa Daniel chapter 9, verses 15 to 19, ganito po ang nakasulat. Now, Lord our God, who brought your people out of Egypt with a mighty hand and who made for yourself a name that endures to this day, we have sinned. We have sinned. So inamin niya na yung kasalanan nila. Sinama nga niya yung kanyang sarili. We have done wrong. Si Daniel ay nag-intercede on behalf of the people of Israel. Kung paano pong nag-intercede din si Moses on behalf of the people of Israel. Di ba? So kailangan natin as leaders, servant leaders of the Lord, and even if not yet a servant leader of the Lord, as a Christian, to intercede para sa ating mga kapwa Kristiyano, especially po dun sa ating pong kinabibilangang church. So sabi niya, we have sinned, we have done wrong. Wala namang masamang aminin po natin sa Panginoon yung ginawa nating mali eh. Ano po? Yun ay pagpapakita pa rin ng humility at kagustuhan nating mai-correct po tayo. Alam mo, isang palatanda ng isang tao ay mayabang, kanina nga inapakinig ko lamang ito sa kaibigan kong pastor, ay yung bang unwillingness para mai-correct. Yan ay pagpapakita na talagang ika nga may kayabangan tayo. Ano po? Kaya let's be humble. Aminin natin sa Panginoon na tayo nagkamali. Huwag nating isisi sa ibang tao yung mga nagagawa nating pagkakamali. At mas maganda ay isama na rin natin yung ating sarili kagaya nga po nitong si Daniel. And then sa verse 16, ang sabi niya, Lord, in keeping with all your righteous acts, turn away your anger and your wrath from Jerusalem, your city, your holy hill. Dito, humihingi na siya ng habag sa Panginoon na talikuran na ng Panginoon yung kanyang galit sa people of Israel, sa Jerusalem. Our sins and the iniquities of our ancestors have made Jerusalem and your people an object of scorn to all those around us. Ayaw ni Daniel, kumbaga, na sila ay mapulaan ng tao, pagtawanan ng mga taong nakapaligid sa kanila. And of course tayo, ayaw din natin na pagtawanan tayo ng mga taong nakapaligid sa atin dahil nga nandudun yung galit ng Panginoon sa atin. Na kahit anong gawin natin, hindi tayo pinaprosper ng Lord. Hindi niya tayo kumbaga sinasamahan in a way. Although nandudun lang talaga yung pagtuturo sa atin ng Panginoon. Pero masakit na pagtuturo yan, kapatid. Now sa verse 17, ang sabi, Now our God, hear the prayers and petitions of your servant. Your servant, hindi sinabing your servants. Kasi nga po, siya lang yung bukod tanging nag-i-intercede sa Panginoon on behalf of the people of Israel. Pakinggan nyo ang aming panalangin. At sabi niya, for your sake, alang-alang sa inyo, Panginoon. Hindi alang-alang sa amin, because it's not about us really, it's about Him. For your sake, Lord, look with favor on your desolate sanctuary.
Alam mo, kahit na sa totoo lamang, maraming busy doon sa sanctuary, maraming busy doon sa altar o sa stage, ano po, na nagpe-present ng kanilang offering sa Panginoon. Pero sa paningin ng Lord, because of our transgressions, because of our sins, desolation. Kumbaga, empty yun. Give ear, our God, ang sabi pa niya, and hear. Open your eyes and see the desolation of the city that bears your name. We do not make a request of you because we are righteous, but because of your great mercy. So dito kinikilala niya na talagang siya, kabilang ang buong Israel, are all unrighteous. At alam niya na itong request niya ay hindi dahil sa kanilang righteousness, kung hindi dahil sa great mercy, and because also sa pangalan ng Panginoon. Siyempre, ayaw niyang ipahiya ang kanyang pangalan. Remember, we are called Christians or Little Christ. Dala natin ang pangalan ng ating Panginoong Yesus. We belong to one team. Kaya kung may nakikita tayong pagkilos ng dyablo, inaatake na po tayo, kapatid kaibigan, we must learn to kneel down and lift up our hands to the Lord and cry out to Him. Nakahabagan niya tayo. Ask for forgiveness. Confess the sins of the whole assembly, the whole church. Ang sabi niya sa verse 19, Lord, listen. Lord. So inulit niya pa, Lord, listen. Lord, forgive. Lord, hear and act. For your sake, my God, do not delay, because your city and your people bear your name. You see, dala natin ang kanyang pangalan, kaya dapat humingi tayo ng tawad sa kanya. Hingin natin na tayo kanyang pakinggan at kumilos siya sa ating mga buhay. And definitely, kikilos naman siya for His name's sake. At hindi siya magdi-delay. Kailangan lang talaga tayo ay maging humble enough. Kailangan talaga tayo ay kumbaga aminin natin yung ating mga pagkakamali because we sin. Every day we sin. Wala naman talagang masasabing righteous sa atin on our own right. Naging righteous lang tayo because of what Jesus did at the cross of Calvary. Now, sa mga verses po nakababasa natin, inalala po ni Daniel na bagamat inalipin ng Egypt ang mga Israelita, dininig ng Diyos ang kanilang panalangin. God answers prayers of those who are, kumbaga, repentant of their sins, who seek the Lord earnestly. Eventually, ano nangyari? Nahabag ang Diyos sa kanyang bayan at pinalaya niya sila sa pagkakaalipin. Huwag po natin kalimutan na nakita ni Daniel ang pangitaing ito habang sila po ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Babylon. Nag-pray si Daniel, humingi ng tawad, na sila'y patawarin, nakiusap siya na alisin ng Diyos ang galit at sila'y kahabagan. Niremind niya ang Diyos ng Israel ang kanyang bayang pinili. I'm sure, alam mo na pinili ka ng Diyos. Alam mo na pinili ng Diyos yung kalipunan ng mga mananampalataya sa atin pong church na kinabibilangan. I-remind natin ng Diyos, nakahabagan niya po tayo, na kumilos siya sa ating mga buhay. Baguhin niya tayo, baguhin niya ang ating isipan. Huwag nating isipin na it's all about us, na nakasenter ang lahat sa buhay natin, kung hindi nakasenter to dapat sa Panginoon. Only then na tayo po ay pakikinggan ng ating Diyos. Narito po actually ang mga pangunahing puntos ng panalangin ni Daniel. Ano po doon sa Daniel chapter 9. Ang una po ay ito, ang prayer niya, Panginoon, ito po ang ginawa mo noong araw. So ibinalik niya ang Panginoon doon sa kabutihang ginawa ng Panginoon, doon sa kapangyarihang naranasan nila from the Lord. Secondly, Panginoon, ito ang aming mga nagawang kasalanan. And then na-realize niya at ipinag-pray niya yung mga pagkakasala nila. And of course, sa number 3, Panginoon, winarningan mo kami, binabalaan mo kami sa kabayaran ng aming kasalanan because there is always a consequence sa atin pong ginagawang kasalanan. Yes, napatawad po tayo pero yung consequence mananatili pa din. Kaya kailangan maging maingat na lang po tayo, no? And of course, sa number 4, Panginoon, habang nararanasan namin ang consequences, kahabagan mo po kami, alang-alang sa iyong pangalan. Now, ang mahalagang bahagi po ng prayer ni Daniel ay confession. Kung mapapansin natin, ano? Confession. Kailangan talaga nila yung habag ng Panginoon para makita nila yung tagumpay na inihandaan ng Panginoon para sa kanila. At ganoon din po sa atin. Although alam natin from the very start, nung tinanggap natin si Jesus, that all our sins, all our unrighteousness have been paid by the Lord, kailangan pa rin natin i-confess ito. Wala namang mawawala sa atin, di ba?
So confession talaga at paghingi ng tawad yung mahalagang bahagi ng prayer nitong si Daniel. Alam ni Daniel kung gaano kahalaga ang mga ito. Ang habag po at yung healing, okay, ay hindi mangyayari hanggat walang pag-amin sa ating nagawang mga kasalanan. Aminin na po natin. Ano po, huwag tayong magmatigas, huwag tayong magmayabang, huwag tayong maging mapagmalaki. Alam ng Diyos ang puso natin. Kahabagan niya yung mihingi ng habag. Yung nagmamataas, ibababa niya yan. Furthermore, tinuturuan din po tayo ng prayer ni Daniel tungkol sa kahalaga ng pagkilala sa karakter ng Diyos. Mahalagang malaman natin na ipahihintulot ng Diyos na tayo'y bumagsak sa kasalanan. Bagamat ayaw niya para matuto po tayo. At sa consequences na mangyayari. Ano po? To really correct us. Kung magpapatuloy po tayo actually sa paggawa ng kasalanan, then we will suffer the consequences. Of course, mahabagin nga po ang Diyos, diringgin niya ang ating mga panalangin at tayo kanyang patatawarin at pagpapalain. Nabasahin po natin na nakasulat sa isa sa mga favorite verses ko po sa Bible, sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Nakasulat po dito, ang sabi ng Diyos, "If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land." Glory to God. Nawa may natutunan po tayo sa ating pinag-aralan sa sandali pong ito. Let's pray. Father God in heaven, we thank you for the life of Daniel, a man of prayer. Salamat po ng marami, Panginoon, sapagkat tinuturuan mo kaming tularan siya as our model, Panginoon, when it comes to prayer. Alam namin, Panginoon, yung kanyang kinasapitan, kung saan sinubok ang kanyang pananampalataya, but he stood his ground and worship only you and serve only you. Siya'y pinatapon sa lion's den, but he prayed, Panginoon, and you saved him, you delivered him. At alam namin, Panginoon, kung magiging pure din yung heart namin, alam namin, Panginoon, at kung hindi kami magpapatuloy na pagre-rebel sa iyo, you will continue to deliver us and save us, my Lord God, even the people that we love, Panginoon. Sa church na kinabibilangan namin, O Diyos, nawa ang dalangin po namin, patuloy mo po kaming turuan na maging humble enough kami, Panginoon. Aminin ang aming mga pagkakasala. Huwag itong ibintang sa iba. Huwag ituro ang aming mga intuturo sa iba. Kung hindi makita namin, Panginoon, ang aming kahinaan, ang aming pong mga pagkukulang. Lord, continue to bless us all. I pray in Jesus' name. Amen and amen and amen. Glory to God.